medicine that humans have been using for thousands of years. Chemical medication and yung synthetic drug po na yan were discovered about 100 years ago. Di ka nagtaka doon? Bakit tinatawag na alternative medicine samantalang yung mga herbs or mga fruits or vegetables na nandun lahat sa mga food supplements po natin, sila ang original po na ginagamit sa pag-heal po ng katawan po natin. Diba? Wake up call po ngayon yan. Sabi nga, in God's genius, He gave us every seed-bearing plant and tree as both substance and a veritable medicine for what ails us. Kung ano may nararamdaman natin sakit-sakit. Dati nga po, dinidikdik lang yung mga ugat-ugat po na yan. Ina-extract, pina-ferment, binabagad, pinapainom, parang pinakaway niya. Gumagaling po ang mga tao. Ngayon, painumin mo ng supply sa mga tao ng tigas ng ulo. Hindi naman naniwala dyan. Basahin mo nga nakalagay yung laki-laki, oh. No-approved therapeutic claim. Alam niyo kung bakit nilagyan ng no-approved therapeutic claim? Para pwede pong i-alok natin lahat. Kasi pag therapeutic, nilagyan ng therapeutic yan, doktor lang po ang pwedeng mag-alok. Kuha niyo po ba? Yes. Okay. Medicine is not healthcare. Food is healthcare. Medicine is sick care. It's time we see it for what it is. Di ba, biblical? Let food be their medicine and medicine be thy food. Ayan, eat less crap. Di ba? Chemical soda, eat less. Bakit mga chemical po naman, mga food preservatives na yan, refined carbs, artificial sweeteners, processed content foods. Di ba? Yung iba pinakautang kasi, kinsenas katapusan, kaya kumukuha naman kayo. Diba? Tosino, longganisa, ipagbukas mo ng tokador mo, o di ng instant noodles, mga dilata. Diba? Ayun na lahat, araw-araw. Kasi nga, fast-pacing na mo tayo. Convenient daw, at isa pa na, hindi makonsumo sa oras. O talagang hindi makonsumo. Dati, umabot tayong 90 to 100, ngayon hindi na makonsumo, diba? Diba? Minsan, 30, 20, kinukuha na kagad. Ayan na. Okay. Diba ang saya? Intro pa lang yun. Alam mo, intro pa lang lahat yung mga pinag-discuss ko sa inyo. Kapalakalan ko yun, intro pa lang yun. Hindi po. Para po maintindihan nyo po yung buong katawan po natin. Para alam nyo lang gagamitin yung supplements sa mga iba't ibang sakit po. Alam nyo na kagad kung paano siya ayusin. Okay. So, dun na tayo sa breakthrough products nyo natin. So, sisimulan po natin yan ang mga labitan. Okay. Scientific breakthrough. After 30 years of research, over 700 clinical trials. Hindi po sabi pag clinical trials, ginawa na po sa tao. The most powerful selective antioxidant, alkalizer, cell hydrator, having an instant impact on alkalinity. Ayun, makita niyo po kanina, yung sa blood, after 12 minutes, blood quality and energy, improving health, at cellular level, molecular hydrogen tackles all of these problems. At tandaan niyo po, pag yung mga na-mention ko po kanina sakit-sakit, nararamdaman niyo po, kasi nga po, every health condition and chronic diseases have three things often associated with inflammation or pamamaga, oxidation or oxidative stress, dahil sobra-sobra pumapasok na toxin sa katawan mo, nagiging acidic ka na, ay acidity. Okay, next. Ang molecular hydrogen po, syempre, sabi ko, may kwento kung bakit ito ginawa ng mga Japanese. Way back 1931 po kasi, may mga lugar sa mundo, katulad ng Germany, Mexico, Japan, at India, na kung saan ang tao nag-iigib ng water, iniinom nila, o yung iba naman, naliligo at nagbababad po doon, nakakaramdam sila ng healing. Nung tinest po yan ng mga Japanese way back 1931, na-discover po nila, mataas po yung concentration po ng hydrogen. Okay. Next, hanggang 2007 po, si Dr. Shigeru Ota from Japan, ito po, nag-spearhead po ng research na yan, Molecular Hydrogen Foundation, kahit i-research nyo, dineclare na po nila na ang Alzheimer's, diabetes, cancer, hypertension, rheumatoid arthritis, Parkinson, and many other diseases, actually po, doon na-mention ko kanina, 170 disease models, natutulungan po ng molecular hydrogen. Okay, sa akin nila po dito, it is a novel and innovative therapeutic tool for unmet, yung hindi nagagawa ng medical or ng medicine. Therapeutic tool, nakakatulong, nakakagamot for unmet medical needs. Ibig sabihin, para yung mga side effect po ng mga synthetic drugs or mga maintenance po na yan, ma-lessen yung burden or madaling may out or ma-neutralize po ng katawan po natin. Kaya po, ang hydrogen po, nagkaroon ng malalim po na research. Ang good news po ay dahil nag-iisip at matatalino po, may-ari po ng Aimglobal, ibinigay na po sa inyo ang Ultra H2 po at yung H2. Ito po, pinapalakpak pag na-mention din product. Okay.
Next. As of today, our device, Ultra H2, is the highest mobile molecular hydrogen generator that creates up to 1,500 parts per billion po na concentration po ng hydrogen. Therapeutically, mag-start ng 600 onward, 600 to 1,2. 600 to 1,2 therapeutic na. At yun madalas yung meron na yung mga ibang companies. Pero tayo po kasi 1,500. Okay? At ang difference na po dyan, in 5 minutes, nagagawa niya po kagad yung 1,500. Yung iba po kasi kailangan paulit-ulit. At 15 minutes kada isang process po nila. Matagal, okay? At time-consuming siya. Then siya, of course, turns potable water or yung drinking water into super antioxidant water. Advanced Japanese technology, 700 human clinical studies, over 500 peer-reviewed papers. Meaning po nun, pag sinabi, for example, ni Dr. Shigeru Ota na pwede siya sa Alzheimer's, ganito, ganyan, pinareview niya rin po sa iba't ibang doctor at specialist para tignan nila kung totoo talaga yung research. Yun po ibig sabihin ng 500 peer-reviewed papers. Ibig po sabihin, 500 po na specialists or mga scientists, doctors po ang tumingin po sa mga naging positive or mga natulungang sakit po ng molecular hydrogen. Covering 170 diseases have been conducted. Of course, sabi ko nga sa inyo, dito baka, bakit Japanese technology pero bakit made in South Korea? Para po maging affordable. Kasi sabi ko nga po, yung previous company ko, 6 digits nga, 200,000 na higit. Diba? Mabenta pa kaya pag ganun kamahal. Kaya nga ito ngayon, 38,800 kapag hindi ka distributor. Or pag magiging distributor ka, di ba? Galing po dito sa Sir Edwin, tama po ba? Yes. Yung pangsundot nyo po dito yung package A. Yes. Yung parang preparation mo for 7 heads. Bakit? Kapag SRP mo bibilang 38,800, magkano ba ang value po ng package A sa 7 heads? 43, di ba? Pero ang value po niya, nasa pag total value niya, SRP, pag nabenta lahat, ng mga package, mga naka-include na products is 60,000 na higit. So meron ka ng device, may negosyo ka pa. Okay, sa mga iba po dyan, yung preparation po, para at least may negosyo na rin. Halimbawa, nagandaan sila sa produkto, introduce nyo kagad po yung package A po natin. Para at least may bonus ka pa sa network. At ang malupitan dyan, pag natutuloy po yung ibenta to, di ba? 25,800 yung nakukuha, ibig sabihin, isang aparato may 13,000 kayo na profit. At sa network po nun, may isang paying kayo, tama? Di ba saya? Pag sa isa lang po yun, paano kung natutunan nyo, ngayon nga, dala ko na ngayon balita kung paano yung ibibenta o i-aalok po ang mga produkto po natin na to. Sige po. Expert po kayo namin dyan. Mahal ng 38,800. Bakit mahal? Kasi nga po, pag uminom ka, 500 ml po ito ang isang puno. So pag nakatatlong full ka nito or 1.5 liter na rich in hydrogen, ang equivalent lang naman po kasi nga ay 45 spinach, 38 carrots, 756 banana, 516 apple, at 3.7 pumpkin. O ngayon, ano po mas mahal? Araw-araw kang bumibili ng ganyan o araw-araw ka nalang umiinom ng tatlong full po ng Ultra H2 po natin? Ultra H2! Okay, alam niyo na ngayon kung mura na ngayon o mahal? Mura! Mura. At ito malupit. Ikaw sir, kanina mo pa ako tinitignan. Maubos mo kaya ito ng isang upuan? Hindi! Maubos mo ng isang upuan, sir? Lahat to? Hindi. Baka kahit isang buwan to, hindi mo maubos. At bago mo maubos yan, baka siguro ganito na kalaki ang pupo mo. Diba? Araw-araw. Okay? So, ganyan po katindi. At ang matindi pa dyan, iinumin mo na lang. Pagka-generate, 400 ml, pagkainom mo, 1 liter na lang. Pag naka 1.5 liter ka na, ayun na, para ka na rin kumain ng ganyang kadami po. Yung nutrients or antioxidant na nakuha mo. Okay, sige. At bakit ba talaga ganun katindi ang molecular hydrogen? Kasi nga po, ang molecular hydrogen is the smallest antioxidant in existence. Tignan niyo po dito. Ang vitamin C, ginagamit po na antioxidant. Tama po ba? Ang size po niya, 176 molecule. Ang catechins or yung mga polyphenols po, 220 molecules. Ang vitamin E, 431 molecules. Ang coenzyme Q10 or CoQ10 na tinatawag nila, 863 molecules. Ang glutathione naman po, 309 molecules. Malalaki po yung molecules po na yan, pero nagtitake effect po sa katawan po natin. Nagiging mabagal lang po yun kapag hindi ka hydrated, hindi ka hydrated ng katawan mo. Pero po, ang molecular hydrogen, 2. So, ibig po sabihin, sa sobrang liit niya, nasa bunganga mo pala, nag-start na mag-spread out ang hydrogen, nag-act na siya as antioxidant.
Nasa stomach mo pa lang siya, nag-escape ng katawan mo yung mga nutrients niya. For example, may oxidant, peroxide. Pag na-detect ng katawan natin yan, magpo-produce siya ng glutathione to neutralize this oxidant. Pag may superoxide naman na oxidant, magpo-produce na naman yung katawan natin ng antioxidant para doon. Iba't ibang oxidant na ginagawa po yung katawan po natin. Tignan niyo po itong next. Ang hydrogen po, yung molecular hydrogen, ini-increase niya po lahat ng klase ng antioxidant ng katawan natin. Pero hydrogen siya. Nakuha niyo po yung point doon? Di ba normally po, pag mababang glutathione mo, mag-supplement ka ng glutathione. Tama po ba? Yes. Pero once na umiinom na po kayo ng energy water po natin, lahat po ng antioxidant factor po ng katawan natin, pinapataas po yan. Okay? So, wow. At yung oxidative stress naman, pinapababa niya ng mabilis. Para yung mga supplements po natin, mangyari lahat ng kiniklaim natin na cellular protection, energy, endurance, protection, anti-cancer, anti-inflammation, mangyayari po lahat yun na functional supplement. Kasi nga po, sa hydrogen pa lang, na-neutralize na po niya lahat. Ganun po ang mangyayari. Kaya, ang assimilation ng katawan natin sa supplement, tina times 3, times 5 pag pinagsabay po yan. Unlike dati, sige po, paano po? Unlike po dati, ang healthy ng lifestyle mo, panay ka pa soft drinks, energy drinks, yung eating pattern mo pa, untimely, ang effect po ng supplements mo, binabawasan mo lang. Imbis na 100% yung assimilation niya, bumaba. 40%, 30%, or yung pinaka-malala, 20%. Kaya sinasabi, bakit gano'n? Naubos ko ng isang banig, parang wala akong nararamdaman. Hindi partner, tuloy-tuloy mo lang, ganyan talaga. Sa una, wala kang mararamdaman. Pag nakatatlong blister pack ka na, saka mo mararamdaman. Ang isipin nyo nung binentahan po natin, or inalok natin, pinagkakapirahan natin siya. Pero the moment po yan, binigyan nyo ng supplement, tapos tinuro nyo po yung mga na-mention ko sa inyo kanina, yung sa pag-hydrate, tapos pinaiwas nyo po muna sila sa mga acid-forming liquids or food, 2 to 3 days lang po. Ramdam po nila kagad yung effect po ng mga supplements po natin. Okay. Wala pong kukurap sa part po na to. Oxidation, reduction, potential. May mga liquids po, kaya po may naka-ready po na ganito. Kapag tinest po natin ngayon yan, pag positive po ang value, oxidant siya. Ang meaning po ng oxidant, di ba? Dinadamage po ang cells po. Pag negative po ang value na lumitaw naman, antioxidant po yung liquid. It will slow down the aging process or yung binabawasan po niya yung oxidation na nangyayari po sa katawan. Okay. So, iti-test po natin sila ngayon. Kumain po tayo. Ikaw malaan. So, ano po, nire-represent niya po lahat ng ano? Kumno lang po. Energy drinks. Huwag mo na pinasot kung ganito ba yung itsura niyan o yung may sungay yan. Pare-pares lang po silang energy drinks. Basta lahat ng energy drinks, ito na po siya. Then ito naman, lahat ng soda, okay, or soft drinks. Baka sabihin nyo, buti na lang orange yung iniinom ko. Buti na lang yung iniinom ko. Ang malupit nga yun yung may mga kulay eh. Diba? Ininom mo black, yung ininom mo wala na. Sa napunta. Ayan, masala na. So, nagpakuha rin po ako ng ganitong water. Familiar po yung may mga pH level. Yes. Okay, sa mga alkaline. Alkaline water. And of course, yung number 1 po, na promote pa nila to. Isip na nyo pa na. At pag wala ito, automatic itong kinukuha na next, di ba? Absolutely here, absolutely zero. Parang promote lang ito. Then yung iba naman, gusto daw nila mineral water, may natural mineral, ito naman po yung take po nila. Yung iba, ganun din. Ito rin, yung trip na trip nila. Kasi may 1 year pa siya yan, di ba? Experience. Ito po ngayon tinatawag natin na ORP meter para matest po natin yung value po ng oxidation reduction potential.
Napadun, bangkak napadun. Ito. Tingnan po natin, kapag positive, ano siya? Positive, oxidant. Pag negative, positive, negative. Oxidant, antioxidant. Oxidant pa rin. Positive, negative. Oxidant, antioxidant. Oxidant pa rin. Positive, negative. Oxidant, antioxidant. Oxidant pa rin. Okay, dito tayo sa alkaline water. Positive, negative. Oxidant, antioxidant. At pag mahilig ka ng soft drinks, inom pa more. Ayan. Inom pa more. 1 litro rin mo. At pag hindi ka pa nakontento sa 1 litro, dahil nga naglakad ka kanina, nagpawis ka, mag-energy drink ka pa. Usayan nyo pa ang pag-inom ng mga to. Okay. Okay na? Nasa sa inyo po yan. Kung itutuloy nyo po yan, pag-inom po ng ganitong klase ng mga ito. Ang good news po ngayon nga, yan na po yung purpose ng device po natin. Pag may ganito kang device, ilalapag mo lang sa loob ang water. Okay. So sa iba po, na wala pa pong device po, no? Ang step point po nito, pag before nyo i-operate, tatanggalin nyo po muna dito. May glue po dito yan nakalagay. Para cover niya, alisin po muna then i-plug nyo ngayon ito. Sa una po, lagyan nyo lang ng water kahit kalahati lang, then lagyan nyo po ng 2-3 drops po ng vinegar. Para i-clean muna yung first generate po dun sa membrane po dito sa loob. Wala po itong filter, kaya dapat drinking water lang po kinalagay. Baka ilagay nyo yung may mawasa. Para kasi magpipipig ka na naman. Masisira po yung device po natin doon na wala po itong filter. So yung drinking water, pag nilagay mo dyan, lagay mo ng 2 drops, then generate na po, mode 1. Okay? Mode 1 lang po muna. 3 minutes po yun. Pag natapos ang mode 1, for example, natapos na siya, 3 minutes. Another generate po ulit. Then pag natapos na po yung pangalawang mode 1 po, itapon na mo yung water. Then you can start drinking na yung pwede na po ninyo yun hanggang dito. Pag i-generate po naman siya, nasa iyo kung mode 1 or kung nagmamadali ka uminom, parang is mode 1. Pero gusto mo mataas yung concentration niya, mode 2. Paano yung mode 2? Double press nyo lang po siya. Nasa mode 2 na po siya. Okay. Ngayon, itong oxidant water ngayon na lagi, araw-araw yung na-encounter, mayayaman po ba itong mga companies na to? Yes, of course, mayayaman. State of the art pa po mga pinagamit nilang devices. E, paano na lang po yung, alam nyo na, yung mga iniinom nyo pong 20 to 25 pesos po na liquid. So habang i-mode po natin ha, habang nag-generate, sir, okay lang, pa-play po yung sweet na bayan. Kasi guys, way back 2011 pa lang, pinakal na po ni Kabayan Noli de Castro yung maruming tubig. 2011, ewan ko lang po kung na-encounter niyo po yun. So ipa-plug po natin siya ngayon para makita nyo, pag acidic ang water, pag pinatagal nyo siya, tinutubuan po ng bacteria. Ang karaniwang sakit na nakukuha mula sa maruming tubig. Ito 2011 lamang mahigit sa 46,000 kaso ng Baylania at ang nakasabot sa Manila Kalaban. At marami sa ating mga kababayan ang bumibili ng laban ng tubig mula sa mga water refilling station sa paniniwala nakakaligtas sila sa tubig. Pero, sa kung ngayon, dahil nga makaligtas ang tubig na nabibili natin, yan ang ating alamin sa part 1 ng ating JSP at parang Spectro Patrol. Sa Metro Manila pa lang, mahigit 2,000 water refilling stations na ang nakarehistro sa Department of Health, maliban pa sa mga hindi rehistrado.
Ang isang typical na water refilling station ay kayang makapagbenta ng mahigit sa 12,000 litro ng tubig kada araw. Dumadaan sa iba't ibang filtration system ang tubig para salain ang mga dumi at tanggalin ang mga bakterya. Ito, pupunta sa sediment filter, yung mga particles, yung mga sediments na nasalang yan. And then, pagkakot siya dito sa water softener, yung para yung pagkakargas ng tubig, yun para masoften yung water. Para pagpunta dito sa activated cover, yan na lang yung mga impurities ng water. Dito po tapos sa reverse osmosis, yung pag-filtration ng water. Pero ayon sa DOH, hindi pa rin lubos na maiwasan ang kontaminasyon sa tubig kahit na dumaan ito sa filtration process. Minsan may pangangkos ng diarrhea, cholera, utang. Maaaring makontamina ang tubig o product water mula sa refilling station dahilan sa maling paghawak o pagproseso dito. Ano rin para sa akin? At kailangan mapaniwas, siyempre para pagka-vaccine, ang news, hindi ko contaminate yung yung tubig. Kailangan pang filterin sila sa personal protective equipment. Pero kapag yung naka-overall sila dapat sa mga Hindi rin dapat ginagamit ng matagal ang mga plastic container na lalagyan ng inuming tubig. pagdating sa gano'n ilang beses, kasi napapansin ko iba malabo ng gano'n siya ang ginagawa ko. Opo, actually, dapat lang yung in-disperse na yun. May chance na makontaminate. Nilinaw din ng Department of Health Narinig ko na po yung required one ang dapat refilling yung mga containers station ay pinapanood masuri nila. ang kanilang Yung waste niya, papapakbo, sa mga habang hanggang na nagamit pa nagamit pa ulit ulit. Fetal coliform or positive or negative ba yun? Hindi ko ang fetal hindi yung tao doon yung life. Pero meron din gano'n. Yung mga water stations na pupusan nyo na may pick up, may hindi pa rin may encounter na mga gano'n na results. Hindi po sure kung ginagawa doon sa isang water refilling station until sa scan na makorek lahat nila yung mga deficiency. Pinaliwanag ni Dr. Malu Somera, isang chemist, kung paano nila sinusuri ang kalidad ng tubig mula sa mga water refilling station. So here, pag nalagay na yung samples, it is incubated dito. Yung mga contaminated na second stage ng testing sa ano yun. Ito ang pinakamalaki. Ito po yung isang may bacteria na po yan. Kaya malaki po yung water. Sige sir, i-cut pa po natin. So pinag ko po yun para makita nyo na talagang wala nang safe. From the water, food, air, lahat. Tapos hindi pa kayo manunuminom po ng supplements. Pag dumating ang time na siningil na kayo ng katawan nyo dahil may sakit na kayo, doon kayo magsisisi. Na sana dati pala, nag-cleanse na ako, sana pala dati nagsusupplement na ako, sana pala dati umiwas na ako sa mga food or mga drinks na ganyan. So imagine nyo po yun 2011 pa, tinakal na po yung maruming tubig. Pero up to this day, yan at yan pang ininom po natin. At sabi nga po, yung container dapat 1 month lang pinapalitan. Bakit ma'am, nung ginamit mo yung container mo sa bahay, nung pinalitan yun, kilala mo yung huling gumamit. E paano kung iba yung gumamit doon? Kaya nagkakaroon ng transfer po ng bacteria, yung fecal coliform na tinatawag po nila. Kaya pagtatae, nagkakaroon ng amoebiasis, ayan. Ayan. So natapos na po yung pag-generate po ng molecular hydrogen or ng energy water po natin ng ultra-HT device. Okay? So ilalagay po natin yung energy water po natin. So ito po natin. Positive, negative. Negative. Oxidant, antioxidant. Ano ba ang antioxidant? Tumutulong para i-neutralize ang oxidation or oxidative stress sa katawan po natin. Kaya meron tayong super antioxidant water ngayon. In 5 minutes, maiinom mo na. At kapag nakainom ka, at least 1.5 liter a day ng energy water po natin, para ka lang kumain ng 45 spinach, 516 apples, 712 banana,
Ano ba? 38 carrots at 3.7 pumpkin. Negative na ho. Ano, magne-negative ka ba kayo? Ha? So ngayon, okay po ba? Kaya lang yan ang Ultra H2? Yes! Good investment po yan. At ang matindi dyan, para na rin kayong nagpapa 7 heads lagi. Every time nakaka-close din po kayo ng Ultra H2 or UUH2 product po natin. Okay. Ang next ko pong ipapakita, ito. Oh, grabe, 300 plus po, no? Actually po, kung na-maintain ko lang yung ito, kung nilinis ko sa before kong ginamit dito, hanggang 400 plus po, kung paano po itong energy water po natin. Sir, okay lang, pwedeng pakuha ng Vida drink, yung isang sachet, para may papakita lang tayo sa kanila. Sabi nga, not all water is created equal. So, meaning po yan, kapag uminom ka ng supplements, oxidant. So, para mas malinaw, ayan, kapag pag-oxidant, positive po yung value, very fast aging, skin problem, feeling tired, at marami kang aray-aray na yan. Pero kapag antioxidant, o yung high ORP po, yung ininom mong water, neutralize free radicals, optimal health, longevity, beauty, and energy. Kaya nga po, meron rin tayong product na tinatawag na UUH2, para naman po sa beauty na yan. Wala pa po yung Vida? Yun, okay. So, sir, palagay po ngayon, yung pabuksan po yung Vida. Sinong gusto niyo? Ito na lang, no? Kasi ito lagi yung madalas naman ginagaya na pang-timpla. Wait po, sir. I-test muna natin siya. Okay. I-test po natin muna kung positive or negative. Positive, negative. Positive. Sir, salpakan mo siya ng drink. Oh, okay na po yan. Ano po nangyari? Mas tumaas. So, ibig po sabihin na imbis na yung supplement, magiging mag-a-act siya sa antioxidant, nilason na siya ng oxidant. Nagpuan na siya, pumunta na siya, na-virus na siya. Okay? But, pag ito po, energy water ang pinagtitimpla po natin, so yung pagiging supplement po talaga niya, yung effectiveness po niya na-amplify kasi nanoneutralize yung mga oxidant part niya. Pure antioxidant niya ang pumapasok po sa katawan natin. Kaya ang point po dyan, yung iba po sa inyo na may mga device na, every time nakaka-close kayo ng deal, nakabenta kayo ng produkto, mapakolidus man yan, Restore Life man yan, bigyan niyo po sila ng energy water po natin. What is 3 minutes na magbigay ka na i-convert mo yung water niya into super antioxidant? Makakatulong po sa kanya, baka ngayon pa magpa-close deal nung naramdaman niyo na fast-acting yung mga supplements na natin. Kuha po ba? Okay. So yun po yan. Ba't masyadong tahimik, no? Diba? Ganyan, tahimik talaga sila. Okay. Thank you, sir. So, okay na po yan. Okay. So, next natin. Siyempre, ang ganda ng discussion kailangan documented po ulit. Sabi nga po dito, published 2015 April 7. Hydrogen water enhances 5-fluorouracil-induced inhibition of colon cancer. Ibig po sabihin yun yung chemo drug na sinabayan po ng hydrogen water. Ang nangyari po, naging mas mabilis po ang recovery po niya sa colon cancer. High content of hydrogen water exhibits stronger antioxidative, anti-cancer activity than the natural hydrogen water. Ibig sabihin, mas maganda po yung tandem. Kaya pag may makakilala po kayo radiation therapy, nagagaling ng surgery, chemotherapy, automatic po. Alupin nyo na rin po ng Ultra H2 po natin kasi nakakatulong po sa kanila yung molecular hydrogen or yung energy water po natin. Gusto nyo ng proof ulit na latest. Ayan po. Sa Northern Luzon po yan, sa Isabela, isang leader po doon ng Aimglobal. Sabi ko po sa kanya, kasi kwento niya sa akin, may colon cancer siya na pasyente. Sabi niya ganun sa'yo sa akin, uminom ng complete, 333, sabi niya kung ganun. Sabi ko, gusto ko maibang approach mo at gusto magkaroon ng result. After ng check-up niya, sabayan mo yun yung 333 mo ng complete daw. Yes, ng Ultra H2 natin, yung energy water, iwan-iwanan mo siya, 1.5 liter to 2 liters. Kung kaya, maski 3 liters, kung kaya busin, iwanan mo ng gano'n. So, first check-up po niya, ito yung lumitaw.
Ang carcinogen embryonic antigen niya, yung basehan po sa test na active yung cancer cell po, 7.97 noong una. Ang target po kasi kailangan maging 3.0 or less para masabing cancer-free na siya. October 3, then November 21, so 1 month and 2 weeks, naging 4.34. Okay? Hindi mo kayang gawin yan ng chemotherapy. Madalas, sa side effect, marami pong mararamdaman pa yun. Matagal pa ang proseso. At maraming gagawin sa kanya para lang mapababa. Ginamit po, ayun na, hawak po. Complete po, tapos yung ultra H2 po natin, ayan. Bali po yung leader, siya po yung nag-invest mismo. Then, pinapagamit niya po, iniwan niya po ng water, yung patient po niya. Sabi ko nga sa kanya, puputok ang sales mo dyan, especially dyan sa lugar mo. Kasi ang tao, minsan, gusto nila resulta sa sakit. Pag nagyaya kayo ng mga tao, pag health symposium yan, maraming a-attend kasi maraming may sakit. Pero pag business, kasi alam nila kagad, problema na ako sa sakit ko, tapos business ka. Medyo mailak po sila. Subukan niyo po ang approach nyo ngayon, wellness, or health and wellness na tingnan nyo. Yung mga natutunan nyo po ngayon, mga na-equip sa inyo ngayon, i-practice nyo po kagad tomorrow sa pag-aalok po ng supplements. Tingnan nyo, mababago po. Baka in a month, pag nakapag-adjust nyo, alam nyo gamitin yung sistema na to, lalakas po ang sales po ninyo. Okay. Sige po, palakpakan po. Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid, yung mga tataas po ang cholesterol po dyan, and glucose metabolism, yung hindi makontrol yung sobra-sobrang asukal sa dugo, with patient with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance, yung mga matataas po ang blood sugar. Ayan po. Study na naman po yan ng mga Japanese doctor. What else? So sa mga athletes naman dyan, yung mahilig magbisikleta, mag-mountain climbing, yung very active, nagja-jogging, nagba-boxing, nagja-gym, ayan. Hydrogen-rich water and muscle fatigue caused by acute exercises and elite athletes. Benefit rin po yan yun. At ang magandaan pa, ang hydrogen po, protektahan rin po tayo sa radiation. So para may anti-radiation effect rin po ang molecular hydrogen. So ito po yung mga naka-highlight na lang yung mention ko para mabilis po tayo. So ang effect po ng molecular hydrogen nakakatulong rin saan? Reduces fecal fermentation, irritable bowel syndrome, acid reflux disease, rheumatoid arthritis, therapeutic alternative to insulin type 1. Diba? Dalawang diabetes, type 1 and type 2, insulin dependent, tapos yung isa po yung nakakuha naman sa lifestyle. Glucose tolerance, side effects of hemodialysis. Ayun na po kaya po sinasabi ko, maganda rin po siya sa nagda-dialysis. Side effects of hemodialysis, neurodegenerative diseases, atherosclerosis, cancer, diabetes, improved HDL or yung good cholesterol, mental disorders, kung may mga hyperactive po na bata, ADHD, ayan, natutulungan po yung water po natin, energy water painom. Anti-inflammatory, antioxidant, anti-apoptic, yung cell death na tinatawag, cytoprotective, pinaprotektahan yung cells, neuroinflammation, cancer, aging, sports medicine, anti-inflammatory, at Alzheimer's, Parkinson's, skin care, skin disease, at marami pa pong iba. Kaya nga po, itong ultra-age na po natin, tutukan niyo po ito at aralin. Marami po kayong matutulungan dito. May mga taong hindi believer sa capsule form or juice form. Mas gusto nila water therapy. Ito na po yung best water. Kasi ito na po yung highest ko as of today. Huwag nyo po hintayin may ibang company pang gagayahin po ito. Tama po ba? Magre-release din po ang ibang companies for sure to complete our product. So habang hindi pa nila naisip po yun, hatawin nyo po ito. Kasi pag the moment po na meron ng ibang lumabas mo dyan, tapos nagkataon pa na, alam nyo na, mas mura. Alam nyo na pag Pinoy, pag mas mura, gusto nila. Pero hindi nila alam, pag mas mura, may sinacrifice po. Ibig sabihin, may tinipid. Okay po ba? At ang device po natin, alam ko naman sa inyo, yung iba na tumitingin sa online, bakit may 5,000, bakit may 6,000, 7,000, 8,000, may 10,000, may 15,000. Sila po kasi walang tinatawag na PEM. Proton Exchange Membrane o yung PEM-STE system po nila. Yun po yung nandito sa membrane, yung parang bilog po dito sa gitna niya. Kaya po proton exchange membrane, di ba yung electron po, negative charge. Yung proton po, positive charge. May membrane po kasi yan na nagpadikit na ganito dun sa bilog po na yun. Dun sa lower part, andun po yung positive niya. Para po yung oxygen part po ng water o yung ozone po niya,
lumalabas po dito sa butas na maliit, hindi natin mainom. Kasi ang oxygen po sa loob, di ba nga po oxidation ang binibigay. Ang habol po natin yung pagiging antioxidant, kaya yung hydrogen part lang po niya yung na-infuse po dito. Kaya po, PEM technology. Kaya po may presyo itong device po natin. Kapag wala pong ganun yung mga device po na iba, para namin po kayo umiinom po ng chlorine o iniinom po yung ozone po, kumahalo lang po doon sa water po nag-generate. Sa atin po, kaya clear po yung water, hindi po lumalabo. Okay. Then our next product is New H2. New H2, restore, regenerate, revitalize, lightens your skin, anti-aging, smoothens fine lines or wrinkles, increases collagen synthesis, improves skin elasticity, lifting effect. Ano naman yan? So ito po, gumagamit po siya ng platinum sterilization system. Pag sinabi ng platinum sterilization system, once na na-generate na po ng